good evening! So, Wow's Puting Club tayo ngayon. So, habang hinihintay natin si Mary Grace, mag-plan dun sa kanyang pictorial. Bali, ano yun naman, artistic expression, no? Inaano na yun. Yung objectives nito is for them to develop creativity, ano pa, yung leadership, confidence, no? Okay, integrity, yun. So, by just, akala mo ganun na ang ginagawa, pero every step of the way, merong lessons, no, na inaaral. So, ngayon, Monday, kasi tomorrow, may pasok na. Kaya wala mo na si Mary Grace. Although the two girls are here, no? So, yung two girls natin kasi is, iba ang gusto ng isa, nursing, yung isa naman is IT. So, dun sa IT, lalabas yung website namin, nasa planning stage pa lang. Then, dun sa magna-nursing, yun talaga mag-aaral ng good behavior, no? Kasi yun ang meron sa mga Filipino nurses. Okay, so, isa sa mga lessons na ituturo sa mga bata ay yung si Taylor Swift. Sa ngayon po, dalawa lang ang tinatawag na GOAT. Alam niyo po ang ibig sabihin ng GOAT? Greatest of all time. Walang ma-compare sa kanilang dalawa. Sila talaga ang nakakuha ng pinaka, no? And that's Taylor Swift and Messi, Lionel Messi of Argentina, a football player. Pero unahin ko muna ngayon si Taylor Swift. So, ano bang story ni Taylor Swift? Hindi rin yata siya nakatapos ng college, no? Pero bata pa siya, mahilig na siyang magsulat-sulat, magkanta-kanta, mag-join ng choir. Then, hindi siya, binubuli siya sa school. So, there was even a time na very friendly siya, na nag-invite siya sa mga friends na mag-malling sila. Sabi ng mga classmates niya, hindi daw sila pupunta sa mall, hindi daw sila sasama. Only to find out na pumunta si Taylor, sinama na lang niya yung nanay niya, na nandun yung mga kaklase niya yun. So, di ba, masakit, no? Ngayon, I think, hindi ko na alam kung saan siya pinanganak, pero I think she was born in Philadelphia, di ba? And then, nagpunta ng Tennessee. Kasi ang nag-support talaga yung family niya, yung parents niya sa gusto niya, no? Mag-learn ng guitar, ng piano. Sabi nga, marami nagsasabi na mediocre lang si Taylor Swift. Hindi naman din talaga kagandahan ng boses. Then, yung mga lyrics nila, nung una hindi naintindihan, na mga malalalim pala yun, no? Like, binu-beautify nila yung mga, sasabihin yung mga bagay-bagay, like, ano ba yung mga, kunyari, sabihin mo, take care of yourself, diba, anong word doon, watch out, diba, ganun ang mga bata ngayon, mga Gen Z. So, ganun ang mga words niya, kaya mga matatanda, hindi natin masyadong naintindihan kasi gumagamit na sila ng mga expressions, no? Yung mga common sa kanila. So ngayon, pumasok na siya sa industry, recording industry. Hindi rin naman siya, very popular. Although, kasi cute-cute naman din niya. Lumalaban sila nila Katy Perry, no? Marami pa naman sikat. Pero napapansin nila kay Taylor Swift, papalit-palit siya ng boyfriend. At yung boyfriend niya, every time na mag-break sila ng boyfriend niya, nagagawa niya ng kanta. So, siguro yung heartache niya, doon niya nilalagay sa paggawa ng poem at lalagyan ng melody. So, ganun siya. So, parang pinagtawanan pa nga siya doon kasi, kunyari, nag-break na sila ni Harry Styles, yung naging boyfriend niya. Sabi nila, gagawa na naman niya ng kanta, no? Pinicturean siya na may gitara. Ayan, si Taylor gagawa naman ng kanta ng heartbrokenness, no? Which, at gano'n naman talaga, pagka basahin mo yan kung sino yung boyfriend yung time na yun, and after that, ano yung kanta, gano'n nga talaga. So, yung feeling na yun ay universal. Yun ang feeling ng isang babae, no? Sa every time na heartbroken sila. And then, meron pa nga siyang kanta na yung tatlong klase ng babae, yung iniwan, yung nang iwan, yung mga gano'n, no? 3 songs yung nagawa niya doon. So, ewan ko kung ginagawa niyo. Ako, nung high school ako or college, mahilig ako mag-daydream. Daydream ng, kunyari, problematic ka or what, mag-daydream ka na lang ng mga bagay-bagay, no? You imagine yourself that ikaw ka, married to a
rich man, or ito ka, married to a simple man, di ba ganun ka. Pero sa kay Taylor, sinusulat niya yun, yung mga ganun. Kaya, ang dami talaga niya nagawang kanta. So, parang minsan ako, ay, nagsasawa ako, parang, ano ba yan? Pare-pareho lang naman ang tono, ganun ang tingin ko noong una eh. And then, ano na lang tayo, kung naaalala nyo, nanalo siya sa Grammy, di ba? Pinahiya siya ni Kanye West, na yung parang sinasabi sa kanya, winner ka nga dyan sa Song of the Year, ganun. Pero mas maraming napanalunan sa'yo si Beyonce, something like that, no? And napahiya siya dun sa Grammy. And gumawa pa ng kanta later si Kanye West na I made that bitch famous, sinasabi niya, because of that incident nga, na inaway siya sa na dapat gagawa na siya ng speech for winning the Song of the Year or Artist of the Year ba yun? I-research ko na lang. So, sumikat siya doon sa ginawa sa kanya ni Kanye West. And then, later, gumawa nga siya ng, si Kanye West, gumawa ng kanta ng, yun na nga, I made that bitch famous, mga ganun sinasabi niya. And then, sabi ni Kanye West, nagalit si Taylor dun sa kanta na ginawa sa kanya, na parang magsisex sila or something, parang may mga foul na mga lyrics. So, sabi ni Kanye West at nung asawa niya si Kim Kardashian, sabi nagpaalam naman sa kanya bago nilabas yung record na yon. Pero ang sabi ni Taylor, hindi daw nilabas. Karamihan ng mga tao, parang mas kumampi dun kala Kanye, no? So parang inaway siya ng mga tao. Ang ginawa niya, parang hindi na siya lumalabas because of that, no? Hanggang sa one time, nanalo na naman siya. Tapos ang tapang niya na sinabi na, huwag yung pinaghirapan mo, huwag mong parang basta na lang ibigay sa iba. Kasi nga, di ba, parang para kay Kanye West, siya nagpasikat kay Taylor Swift. So, ganun, yun. Lumalaban na si Taylor Swift. And then, lumaban siya kasi yung kanyang ngayon kasi, di ba, para kumita ang mga artist, meron mga Spotify, mga ganun. Bale, yung kanyang catalog yata ng isang kanta niya na 1969 ba yung title ng kanyang album. Bale, solely nakuha yun ng, I forgot the name, not? Ng manager niya at yun ang yung kaya ang income ng Spotify doon napunta sa manager. So since then parang naging matapang na siya, parang naging matapang talaga siya. And then came the lockdown, di ba? So habang nagla-lockdown, gumagawa pa rin siya ng music. I think nakadalawang album siya dun sa lockdown na yon, no? Kagawa siya ng music. So kahit lockdown, nakapag-release siya. And then nauso na ngayon yung tinatawag na Taylor Swift merchandise, no? Meron siya kasi may isang kanta niya doon ay cardigan, so nagtinda siya ng cardigan. Bumili anak ko noon, ha? Very expensive yun. Kasi sa States mo pa bibilin yun. Then, nakadalawang cardigan ng anak ko noon eh. Kasi yung latest na cardigan na parang light blue din niya type. So, hindi naman siya masyadong Swiftie. Ngayon, Swiftie ng anak ko. Naku, wag ka magsalita against Taylor Swift, no? So, ganun lang yung story niya. Until ngayon, nag-ano siya ng concert. And ang concert niya, all over the world. Beat niya, not only the songs, not only her music and her choreography, but her costumes made by famous designers na ginaya na ngayon ng mga bata, no, sinusuot nila. Then meron siyang pakulo sa kanyang concert ng bracelet, yung magpapalit-palit ng bracelet, no, para maging friendly ka with the kapwa mo Taylor Swift, yan ang magpapalitan kayo. So it was parang with love, 'di ba? Parang pag-ibig ang inaano ni Taylor Swift, ang nilalako niya, not just the songs. Tapos makita niyo mga tatay, mga nanay kasama kasi gusto ng mga anak. Hindi nila akalain na kinumpute nila ngayon, billion, more than 1 billion ang kita ni Taylor Swift. And for a lot of mga, businessmen, ilang years nila bago nila makuha ang kanilang billion. And yet ganito lang si Taylor Swift. Nag-ipon lang siya ng mga kanta, and then decided to sing all yung mga hits dun sa mga albums na yon. And I think it's 30 ang kanta na ginagawa niya. So, sulit talaga. And then, there's that bracelet, exchanges.
And meron siyang cap na ibibigay dun sa, usually mga cancer victims, yun, binibigay niya dun yung cap, sinusuot niya. So, ang daming pakulo. Ang nangyari sa mga countries, they were so excited kasi kumikita sila yung tax nun, di ba? So, kumita mga countries, kumita si Taylor Swift, and ano siya, very grateful siya sa kanyang mga glam team, mga band, lahat yun. Meron silang, ang laki ng kanila, I think it's 100 million each ang binigay sa kanila, no? Para sa ano na to, which is not naman, almost 1 year yata abutin ito. Nagre-rest din naman siya. So, ngayon nasa Singapore siya. Marami ang pupunta ngayon sa Singapore because of that. So ang nangyari sa kanya, konting mga, ano na yan, kaya bracelet, ganon, na-excite ngayon ng mga tao manood, di ba? So, ano pa lang, kunyari yung daughter ko, Singapore, July pa lang, nakabili na ng ticket. Ubus na agad yun, no? Hindi ka basta-basta makabili ng ticket. Kaya, sold out na. May pera na siya, hindi pa siya nagko-concert. So, what's nice naman is nagkaroon siya na sa ganito. May fairy tale story. Kasi meron isang famous na football player sa Amerika, si Travis Kelce. Ano siya, yung Taylor Swift fan pala siya. Isikat din siya sa world ng football, pinakilala silang dalawa. So, yun ang nakakatuwa kasi minsan sumasama siya sa concert at kilig-kilig yung mga fans ni Taylor Swift. So, yun yung story niya. Bigla na lang nagdamihan ng mga tao. Madamihan nun sa kanila. Dating hindi Swiftie, sumama. And ilang percent ang kuha ni Taylor Swift. Although ngayon, kinakabahan din naman ang mga politicians kasi baka before, di ba, dun talaga yun siya nagka-campaign sa mga Democrats, no? Kila Barack Obama, kila Hillary, then Biden. So, kinakabahan sila na baka ginagamit lang yan para kumuha ng mga votes para sa kanila kakampi, no? Na the left yan tawag sa kanila, di ba? So, yun ang inaabangan ng mga tao. Then, nagkaroon ng mga bad moments din, no? May mga namatay. I think it was in Brazil. Kasi may na-dehydrate, may na-stroke, mga ganon. Tapos, sa Brazil, nagkaroon ng controversy. Kasi diba merong matangkad na Jesus Christ na mataas na mataas. Dinamitan nila ng parang t-shirt ni Taylor Swift na may pangalan ng kanta niya. And biniblame nila yung hindi magandang weather and may namatay because of that. Pero ang story naman nun, nagpaalam naman yung mga batang yon sa pari na kung pwede nila lagyan nun. Kasi parang ano yan parang ito ba yung gusto mo, God? This kind of person ba ang gusto mo? Yun, parang ganun yung song. So, bumagay naman siya. Pero kung masama nga yung ginawa niya, mas more pa ang nangyari. But it was successful pa rin, no? So, ngayon, binabantayan talaga si Taylor Swift kasi hindi lang siya kumikita ng pera, but yung pag-spread ng love, di ba? Yung bracelet. Actually, ngayon, sige pa rin gawa ng bracelet ang anak ko, no? So, yun, ganun ang ginagawa ngayon. So, pag-aralan nyo yung kanyang personality. Kasi yan yung Rasputin Club, I'm thinking of something na ano ba talaga ang pwede natin, sabi nila, kailangan nakatapos, kailangan ganito, So, the best is pag-aralan na lang natin yung tinatawag talaga na successful people. At ang example nito ay si Taylor Swift and Lionel Messi. So, I'll discuss Lionel Messi sa ibang another vlog. Okay, so yun po ang aming ngayon, ang aming design will be designed sa Taylor Swift, no? Na story. And sa UP ngayon, sabi ko nga, meron ng mga subjects na elective na pag-aralan nila si Taylor Swift. So, more than that pa ang kailangan namin malaman. Okay, so bye again for the next vlog.